Safe daw sa Davao, yan ang matagal nang ipinagmamalaking slogan ng ilan. Pero kung safe nga talaga, paano nangyari ito? Panoorin ninyo itong CCTV footage. Hindi ito eksena sa pelikula, totoong pangyayari ito sa Davao City. 3 lalaki ang kalmadong pumasok sa isang gadget store sa barangay Toril proper. Wala man lang bahid ng pagmamadali, wala ring takot sa CCTV, wala ring pakialam sa tumutunog na security alarm. Parang alam nilang kaya nilang gawin ang gusto nila. At ang nakuha, mahigit 100 iPhones at iba pang gadgets. Hindi pa dyan natapos. Wala pang 1 oras ang lumipas, isa na namang gadget store ang pinasok, this time sa Tagum City. Sa kabuuan, mahigit 3 milyong piso halaga ng mga gadget ang natangay sa magkahiwalay na break-ins sa Davao City at Tagum City, 2 lugar na matagal nang itinuturing ng mga balwarte ng mga Duterte. At bago may magsabi na DDS ba ang mga kawatan, hindi natin alam. Wala tayong ebidensya para sabihin ganoon. Ang alam lang natin, mga magnanakaw sila. Pero ang mas mahalagang tanong ay ito. Kung ang paulit-ulit na ipinagmamalaki ay safe sa Davao, bakit may mga grupong kayang magnakaw ng milyon-milyong pisong halaga ng gadgets nang halos walang takot sa CCTV at security alarms? Hindi ba dapat ang mga CCTV at alarm ang mismong magsilbing hadlang? O baka ang narrative na safe sa Davao ay hindi nangangahulugang ligtas na sa krimen ang lahat? Hindi ito usapin ng politika, usapin ito ng realidad. Kapag may ganitong klaseng organisadong pagnanakaw na nagaganap, hindi sapat ang slogan. Mas mahalaga ang resulta. Sa ngayon, patuloy pang iniimbestigahan ng mga autoridad ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga suspek. Pero isang bagay ang malinaw, hindi natatakot ang mga kawatan sa CCTV at iyan ang dapat mas ikabahala ng publiko.